Ako pa tinakot mo, tarantado. Uli. Hindi nyo ko kaya po. Kahit sino pagsasabi mo dyan. Pupunta ka rito, dalawang NBI, sasampalin ko kayo, pati yung NBI na dadalhin mo rito, sasampal-sampalin ko sa mukha hanggang sa dumugunguso. O yan, record mo yung sinasabi ko. Ay, grabe mga pre, no? Yung NBI daw na papapuntahin ni makagago dyan kay Mangusin, sasampal-sampalin daw hanggang sa dumugo yung uso. Out naman, wala naman akong paki dun sa kanilang awayan, sa awayan nilang dalawa. Pero kasi, dinadamay mo yung NBI at parang minamaliit mo. Di lang parang minamaliit mo talaga. Binabastos mo. Diba? Eh paano kung si NBI Director Jaime Santiago yung pumunta sa'yo? Papaduguin mo yung uso nito? Ha? Alam mo, itong si Boy Inidoro talaga wala na to eh. Diba? O kung ano-ano nang lumalabas sa bunganga niya, puro na pa kayabangan. Diba? Kayabangan po lahat. Pero nung pinuntahan ni makagago sa kanyang lugar, naging Barbie. Naging Barbie ang animal, napukin ng inang matandang negro na to. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman yung pagiging negro niya. Yabang. Utangin ang yan. Alam mo, Mangusin, hinay-hinay kasi balita ko maraming gustong bumatok sa'yo, ha? Dahil sa yung kayabangan, napukin ang ina mo ka. Pag umpug-umpugin ko kayo ng mga kasamahan mo eh. Bobo ka pala eh. Diba? Loko-loko ka pala eh. Yung pagiging loko-loko mo, ilagay mo sa lugar, wala ka na sa tama eh. Okay ng ina nyo, pati yung tropa mo dyan na nag-dirty finger dyan sa live mo. Gusto mo, pasok ko yung ulo mo sa puwet yan. Bobo. Mga wala namang utak eh. Akalain mo, papaduguin daw po ang... paano nga kung si Director Jaime Santiago yung pumunta dyan? Sunduin ka. Dahil may reklamo sa'yo. So papaduguin mo yung uso nito? Yabang nito ni Mangusin. Ako nga lang katapat mo eh, babatukan pa. Alam mo, binabatukan ka lang naman sa kulungan eh. Diba? Binabatukan ka lang sa kulungan dahil kupal ka. Yun yung katotohanan dyan. Diba? Hindi kasi maganda mga pre na ang ating NBI babastos-bastusin lang. Pangit po. Diba? Ako bilang isang Pilipino, nababastusan po ako sa pinagsasabi nitong puki ng inang Mangusin na to, itong hayop na to. Hindi naman to tao eh. Diba? Boy Inidoro nga, pinapatulog lang sa Inidoro eh. Pero pakinggan nyo. Uli. Hindi nyo ko kaya po. Kahit sino pagsasabi mo dyan. Pupunta ka rito, dalawang NBI, sasampalin ko kayo, pati yung NBI na dadalhin mo rito, sasampal-sampalin ko sa mukha hanggang sa dumugunguso. Grabe, mananampal. Bakla ka ba? Barbie ka ba? Ikaw ba yung kadobol ni Barbie Dutai? Sasampal-sampalin daw ang puta. Eh nung pinuntahan ka ni makagago, namutla ka bigla. Naging violet yung mukha mong kinang-ina mo ka. Kung kinang-ina mo kang Mangusin ka, tadyakan ko yung mukha mo eh. Kahit pa pagtabihin yung talampakan ko at mukha mo, naku, mas pagkakaguluhan ko yung talampakan kong putang ina mo ka. Hindi ay kasi dinadamay. Dapat nare-respeto po natin yan, PNP, AFP, diba? Nare-respeto yung mga yan. Hindi ay, dapat bigyan mo ng respeto, hindi yung sasapak-sapakin mo. Diba? Eh sila ay ginagampanan lang naman nila yung trabaho nila. Eh kung may reklamo sa'yo, gagawin lang naman nila yung trabaho nila, pupunta sa'yo. Tapos sasapak-sapakin mo, papaduguin mo yung bunganga, putang ina mo ka. Yan? Tuloy natin to. Record mo yung sinasabi ko. Record mo yung sinasabi ko, bobo talaga, naka-upload na nga sa'yo. Bakit pa kailangan record? Nilive mo na nga, tanga. Pupunta ka rito, sasama mo yung NBI, sasampal-sampalin ko kayo, pati yung NBI na isasama mo rito, papuputokin kong uso. Yun. Hindi. Ayan hindi lang po pala NBI yung kumbaga paduduguin yung uso. Papuputukin pa. Naman. Nakakatakot to. Nakakilabot. Si Barbie Mangusin. Also known as Boy Inidoro.
Pare! Sa ininuro ako pinapatulong! Putang inang yan! Alam mo naman, pare! Sa ininuro ako pinapatulong! Wala ka pala eh! Binabatukan ka lang pala sa kulungan eh! Halatang-halata naman, mukha pa lang, oh. Boy negro ng puta. Royal blood ka, putang ina mo ka. Partida, sinasabi mong may dugo kang alien, minumura-mura lang kita ditong inayupa ka. Oo. Ha? Wag lang tayo magkasalubong sa daan, putang ina mo, yung ulo mo ipapasok ko sa puwit mo. Sigurado yan. Maghugas ka man ng puwet para hindi ka mandiri sa sarili mong katawan. Sa puwet mo. Ha? Bobo ka kasi. Tarantado ka. Anyway mga pre, next topic tayo. Ito yung magandang topic ha. Ito yung good news naman ito mga pre. Kung kanina, medyo nabuisit kayo sa mukha ni Mangusin. Ayan ha, lagot ka. Director Jaime Santiago. Talagang pag ito yung makarating sa kanya, yari ka boy. Sana makarating, share po natin ang video ito mga pre. So, eto na mga pre, bigyan po natin ito ng reaction. Ayan ha, sabi ni PBBM, walang palakasan sa bagong Pilipinas. Ayan ha, PBBM, tama na ang palakasan. Dapat plano at pangangailangan ng magsasaka ang basehan. Kasi sa panahon ni Digong, palakasan diba? Wala siyang pakialam sa mga, dyan, jeepney drivers, mga magsasaka, walang pakialam. Mahal nga ng bigas sa panahon ni Digong, diba? Pinahirapan pa yung mga Pilipino noon. Bakit? May face mask na nga, naka-face shield pa, ang hirap ng huminga. Paano yung mga matatanda, buntis, pag mag-face shield sila, mahirapan. Sa ibang bansa nga, face mask lang Dito sa Pilipinas, talagang may face shield pa. Pinagkakitaan yung mga Pilipino. Grabe talaga. Sa panahon ni Digong, grabe yung corruption dyan sa PhilHealth. Ito na, at panoorin po natin ang balitang ito. Tutuldukan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Padrino System sa pagpapatayo ng farm-to-market roads. Sinabi yan ng Pangulo sa harap mismo ng mga magsasaka sa Cagayan. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Ano po ba yung farm-to-market roads? Ito po yung yung daan patungong para yung kanilang hinarvest na mga pagpalagay natin palay or mga gulay, mabilis na pong maidi-deliver kasi may daan na po Diba? May daan po na yun po yung gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Priority po ni Pangulo ang mga magsasaka. Kasi yun po yung pangunahing, syempre, yung palay, yung magiging bigas yan, diba? Yun yung pangunahing kinakain ng mga Pilipino. Kaya po, priority yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi may mga may mga sakahan po na walang daan. Wala pong daan. So ngayon, ipaprioritize po ito ng Pangulo paggawa ng daan patungong market, 'di ba? Patungong market para mabilis po yung yung pagbenta, 'di ba? Kasi bibenta naman nila 'yan or pag-deliver kung saan man nila dadalhin, hindi na po mahihirapan yung mga magsasaka natin. 'Di ba? So ganun po ang plano ni Pangulong Bongbong Marcos. Priority niya po ang mga magsasaka. Kasi tayo din naman po yung nakikinabang diyan Tayo mga Pilipino. Kasi syempre, pag sinabing Pilipino, kumakain ng bigas, di ba? Pero pag sinabing Norman Mangusin, kumakain ng tae. Ay, sorry. Kasi tabi po sa mga kumakain dyan. Sorry. So, tuloy natin to mga pre. Hindi na uubra ang palakasan system pagdating sa farm-to-market road. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagharap niya sa mga magsasaka sa Claveria, Cagayan kaninang umaga. Sabi ng Pangulo, may nagawa na silang plano nito para sa buong Pilipinas. Pero kukonsultahin muna nila ang mga lokal na opisyal para tiyak na tama ang mga kalsadang. So ayan may plano na. Pero kukonsulta muna, which is tama yun.
kumonsulta ka sa mga lokal na officials para may alam nila yung plano mo. Di ba? Para may idea sila. Para tulungan. Oh. At maganda ito, kasi sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, wala pong palakasan. Kaya salute po tayo sa ating mahal ng Pangulo, mga pre. Talagang nakakahanga po yung kanyang ginagawa. Trabaho po, wala nang pahinga, halos. Di ba? Wala na pong pahinga yung ating Pangulo. Napakasipag po ng Pangulong Bongbong Marcos. Believe po tayo dyan, di ba? Habang totoo nga yung kasabihan, habang sinisiraan ka, pinagpapala ka. Hindi lang ikaw pinagpapala, pati yung nasasakupan mo. Bakit? Dahil sa kabaitan mo, nadadama yung nasasakupan mo. Di ba? Nadadamay sa blessings. O tingnan mo, sinisiraan si Pangulong Bongbong Marcos. Pero dahil mabait po yung ating Pangulo, hindi po siya nakapokus sa issue. Saan po siya nakapokus? Doon po sa mga Pilipinong may pangangailangan. Hindi naman po natin, tao lang din po si Pangulong Bongbong Marcos, tao lang din po yan. Tandaan po natin, tao yan. Ha? Hindi po Diyos yan. Nagkakamali din po. Kasi wala namang perfectong tao. Okay? Ang kailangan po natin, suportahan ang administrasyon. Kung sa tingin nyo may kulang pa sa Pangulo, magbigay kayo ng suggestion. Diba? Hindi yung maninira agad kayo. Pangit yun. Pangit yun. Di maganda yun. Bigay kayo ng suggestion sa Pangulo. Kung hindi nyo to nagustuhan, Pangulong Bongbong Marcos, baka naman, ito yung gawin natin next time, ganyan. Oh, maganda yun. Pero yung maninira ka agad, sasabihin mo, BBM resign, parang kang tangan yan. Oo. Diba? O, tuloy natin to. Wait lang, walang Hindi na uubra ang palakasan system. Ito pa rin yun, pero panoorin natin. Dating sa Farm to Market Road, yan ang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagharap niya sa mga magsasaka sa Claveria, Cagayan kaninang umaga. Sabi ng Pangulo, may nagawa na silang plano nito para sa buong Pilipinas. Pero kukonsulta... Yan may plano na pala para sa buong Pilipinas. Ang tanong, kung si PBBM ay bumaba na, pagkapangulo, kung makadutay yung pumalit, example lang naman, kahit malabo, itutuloy pa kaya nila yung plano ni Pangulong Bongbong Marcos? Nga na po yung mga magsasaka niyan, tataas na naman yung presyo ng bigas. Diba? Ang yayaman po, yung mga dikit doon sa mga dutae. Busog sila, puno yung bulsa nila, pero magsasaka nga. Na-imagine nyo, pinangakuan ni Rodrigo Duterte yung mga mangingisda noon. Ha? Na magsasakay ng jet ski papuntang West Philippine Sea. Natupad po ba? Wala naman. Diba? Muna nila ang mga lokal na opisyal para tiyak na tama ang mga kalsadang aayusin. Like father, like daughter. Hindi lang yung kagaya ng dati na palakasan lang, yung nakikiusap lang, lagyan ko yung farm to market road dito. Pag medyo kaibigan, pag medyo Ganyan po yan, farm to market road. So may daanan. Okay? So hindi na mahihirapan yung mga magsasaka. Kung ang iyong sakahan ngayon, walang daan, so nakaplano na pala yan. Papagawa ng daan ng Pangulo. Okay? Magandang, diba? So hindi na mahihirapan pa. Sige, approve. Walang plano. Kung minsan kung saan napupuntang farm to market road na hindi naman nakakatulong sa ating mga magsasaka. Kaya ito inayos na natin. Target din ng yes, may plano na. Kasi minsan ang farm to market road, ang road, basta-basta lang kung saan nilalagay. Basta may proyekto lang. Kasi yung naka-assign dyan, may mga kontraktor na ng rakot. O basta dito na lang ilagay yan. At least puno naman yung bulsa ng kontraktor. Pero ngayon, may plano na si Pangulong Bongbong Marcos. Nakaplano na. Hindi basta-basta kung saan ilalagay lang. Hindi po. May plano na. So palakpakan po natin ang ating mahal na Pangulo. Ngayon naman mga pre, bigyan po natin ito ng reaksyon. Itong patungkol naman kay Sara Duterte. Puro na lang banat yung nito Walang pagbabago. VP Duterte,
Binanatan ang mabagal na aksyon ng palasyo sa isyu ng korupsyon. Malawakang korupsyon kasi yan, Inday Lustay. Sa panahon ng tatay mo at hindi pwedeng madaliin yan. Hindi pwedeng madaliin. Kailangan talagang busisiin yan at imbestigahan ng maayos. Hindi pwedeng magicin. Hindi pwedeng magicin. Bobo. Anong gusto mo, magicin na lang yan? Tanga-tanga talaga na Lustay ito. Wala talagang utak. Mabagal daw ang aksyon ng palasyo sa isyu ng korupsyon. Alam nga naman gayahin yung tatay mo nun, na pati yung batas binabypass. Pagkakampi niya kahit may issue sa korupsyon, absuelto. Bobo talaga. Ewan ko bakit ito yung gusto ng mga, sabagay, kapwa bobo, makakaintindi dito. Pero tayong may mga utak, wala, reject po ito sa atin. Basura po ito sa atin. Okay? Tuloy natin ka, panoorin natin. Mabagal ang aksyon ng Office of the President sa pagtugon sa korupsyon. Yan ang panibagong patutsada ni Vice President Sara Duterte sa administrasyon. Wala nang ginawa kundi issue, manira. Boba, wala kang ginagawa, namigay ka lang ng lugaw at pandesal. Sinabi yan ni VP Sara sa isang interview nang bumisita siya sa Manawag Church sa Pangasinan nitong Sabado. Ayon sa Vice Presidente, noong isang taon... Manawag Church pa mismo at church pa? Tapos dala mo issue? Ay, nako. Kapal. Ibinunyag niya na ang mga nangyayaring anomalya sa Kaban ng Bayan, pero wala raw ginawa ang Pangulo. Ni hindi rin daw masabi ng Pangulo kung sino-sinong kongresista. Diba ang palasyo, ang gobyerno umaksyon na? Patungkol sa flood control, may mga posible ng makulong. Pati ikaw, binunyag. Pati ikaw, pagdanakaw ng pamilya mo. Di umano. Nabunyag na rin. Ano ang gusto mo? Sista ang mga sangkot sa katiwalian. Palagay ko, hindi din niya masabi dahil aabot siya sa sarili niya, sa Office of the President. Dahil pumirma po siya ng budget Tandaan po natin madali pong manira, pero mahirap patunayan kung totoo yung mga sinasabi mo. Pumirma ka po ng budget at sinabi po niya, binasa niya, page per... Basta ako niyan, naniniwala po ako. Mas matalino pa po yung aso namin. Aspin, kumpara kay Sara Duterte. Page, 5,000 pages ang budget. So, ibig sabihin, nakita mo yung insertion, pero wala kang ginawa. Kinwestiyon din ni VP Sara ang isinasagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na binuo ni PBBM. Anya, bilyong piso... Lahat na lang. Nagbubuuin ng Pangulo, pati ICI. Kukwestiyonin! Malala na yung tama mo sa utak, Inday Lustay. Malala na. Ang tawag dyan, inggit na. Inggit na yung nananalaytay sa... Hindi po ugat sa utak na mismo ni Sara Duterte. Ay, naku po. Ang confidential funds ng Pangulo, kayang-kaya raw nitong imbestigahan at gumawa ng case build-up sa loob ng kanyang opisina. Ayon sa Vice Presidente, gusto lang daw nilang gawing lehitimo ang gusto nilang ipalabas na kwento. Wala pang sagot ang palasyo sa mga pahayag ni VP Duterte. Hindi naman natin alam ang usap-usap. Ang babanat dyan si Atty. Claire. Yari ka kay Atty. Claire dyan. At yun ang i-feed nila sa mga tao at sasabihin nila na ito yung kwento at ito yung mga kailangan natin gawin, mga responsible. That way, ikaw na tao. Medyo malabo, hindi ko marinig yung ni Sara Duterte. Basta boses ng demonyo talaga, hindi ko maintindihan minsan. Diba? Kasi nagba-bounce-bounce dyan sa room niya, yung boses niya. Ikaw na mamamayan, hindi mo na ma-dispute, hindi mo na lutang. Hindi luluklaway muna. Mag-iisip pa, nagluluding. Jesus Mariusip. Idol nga ito ng mga DDS. ma-control Tingnan nyo, naging lutang siya dito.
Ito ah. Ito ah. Tingnan niyo to ah. Naging lutang siya dito ah. O ilang segundo, bibilangan ko natin ah kung ilang segundo siya naging lutang dito. Okay? Hindi mo na 1, 2, 3. makontra. Utang ina. 3.5 seconds, naging lutang ka. Hindi alam yung sasabihin. Yung. Results, dahil sasabihin niya, hindi, legitimate yan. Nagawa ako ng komisyon, nag-imbestiga. Mga kapatid, So, yun lang mga pre, no? Wala tayong aasahan dyan sa Vice President na puro pansariling interest yung kanyang ginagawa. Wala tayong asahan dyan. Suportahan na lang po natin yung ating mahal na Pangulo. Ha? Wag po kayo mag-alala kahit sinisiraan naman nila yung ating Pangulo. Nandito naman po yung mga sumusuporta kay PBBM na mga vloggers, di ba? Mga yung mga talagang solidong sumusuporta po kay Pangulong Bongbong Marcos. Okay? Hindi po sila magtatagumpay sa kanilang kasamaan. Tandaan niyo po yan. So, ayun naman, hindi ko na patagalin tong video na to. Ayan, pasalamatan ko nga lang pala itong mga bago nating subscribers dito sa ating YouTube channel. Nako, ayan maraming salamat po sa inyong suporta sa ating YouTube channel. Sa inyong pag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. At syempre, meron po tayong TikTok dyan. Meron pong Facebook. Ayan sana po inyong suportahan mga pre. Ayan, magsama-sama po tayo sa TikTok, Facebook, at YouTube. Ayan. Maraming salamat po. At syempre mga pre, nako. Mga bagong subscriber natin dito sa YouTube. Ayan. Salamat po sa inyo sa inyong pag-subscribe. Ayan huwag kalimutang i-share, like, subscribe, and ring the notification bell para po updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So maraming salamat po, ingat at kita-kits po tayo sa susunod na video.